Okay, update tayo sa BTC. Mabilis lang. Kakatapos ko lang sa trabaho. So, meron tayong konting oras para mag-update. So, sa ngayon, no, nakakita tayo ng push up ulit after natin mag-push down galing sa 38,400 area. Tama ba to? 38,400 area. Then, nag-push down tayo. Andi dito pa rin yung ano natin, no? Yung, ano ba tawag dito? Yung ascending line natin, diagonal line natin na to. Mukhang nagkaroon tayo ng bounce dito. So, hindi nga lang siya perfect dito sa mga ibang parts, no? So, ito, mga candle closes, ito, nagkakaroon tayo ng mga breakdown, breakout. So, hindi natin sure kung sinusundan niya ba to, pero mukhang somehow sinusundan naman niya, no? Tingnan natin kung lalagyan natin ng simple moving averages. Kailangan lang natin bantayan na ang trend sa ngayon, actually, uptrend pa rin, no? So, significant uptrend pa rin to, no? Significant uptrend. So, kung babagsak man tayo, ang kakalabasan nito most likely pwede tayo mag-bounce dito sa mga MAs natin. Ano ba to? Simple moving average. O tama, SMA. So, kung babagsak man tayo, dito tayo sa mga area to. Tapos dito sa mga aangat pa kasi to, no? After mga few days pa. So, pwede natin ma-expect hanggat hindi natin na-break tong mga simple moving averages natin, bullish tayo, no? Hanggat nasa ibabaw tayo, bullish tayo. So, pakita lang natin mabilis, makikita natin dito, no? So, basic lang naman to, no? Basic lang naman, no? Tapos, magsusupport sa 200 moving average, 20 moving average, yan. Basic lang naman. So, sa ngayon, ang bias pa rin natin bullish, no? Bullish pa rin ang bias natin. Nag-aabang lang tayo ng potential lang na may some sort of rejection na paparating. Okay, so alisin natin tong moving average natin. Tingnan natin ang RSI natin. Yung RSI natin, ganun pa rin. Meron pa rin tayong bearish divergence. So, higher high to, meron pa rin tayong lower highs dito. So, ando doon pa rin yung concept ng ng bearish divergence. So, mabilis lang pakita lang natin kung anong itsura ng mga bearish divergence. So, ito for example, meron tayo dito sa ATH natin, meron tayong higher high, meron tayong lower high dito, at nag-crash ang market, no? So, pwede rin natin makita yan sa mga shorter time frame, or di natin sure kung etong push up na to ending structure na ba siya, or baka meron pang push to the upside, no? Actually, buray natin to saglit, yan. So, meron tayong dalawang pattern dito na inaabangan, na either ascending triangle or yung yung rising wedge lang. So, yung una natin, meron tayong some sort of ascending triangle na may potential na mag-breakout. Meron din tayong isa pa na possible, baka ganito yung itsura pa na ito actually, no? Na baka ganyan pa yung itsura na rising wedge, possible. So, di natin sure kung alin dyan ang tama. Titignan natin sa volume. Ang volume natin hindi nagbibigay na magandang sign for anong tawag dito, for ascending triangle. Kasi kapag nagbe-break tayo ng ascending triangle, dapat nagkakaroon tayo ng volume spike. So, meron tayong meron tayong decreasing volume. Medyo kumakapit yung mouse ko sa mousepad ko, Teka lang, dumi kasi ng mousepad ko, yung hindi pa ako naglilinis ng kwarto. Pero ayun nga, meron tayong descending volume or lowering volume sa madalas sa mga pattern tradings, lalo na kapag papunta siya sa mga apex na to, no? Pero itong potential na possible na break na to, kapag nag-break siya with low volume, pwede tayo maka-expect dyan na baka may fake out na naman na paparating. Hindi natin sure. So paano natin malalaman kung may fake out? May possibility na baka ito ang susundan niya na trend line. Okay? So, kapag nagbe-break to ng low volume, bumababa yung probability na ascending triangle siya. Nakalabasan na? At baka yung sinusundan actually itong rising wedge. Okay? So, kailangan natin mag-ingat doon in case na rising wedge nga siya, kasi
kailangan natin makakita ng break sa ascending triangle na to, pero hindi pa dumadating, hindi pa dumadating. Ay lang yung concern ko dun sa bullish na ascending triangle, no. Sa ngayon, nagbabounce pa tayo dito at hindi natin sure kung meron pang higher targets, pero madalas kapag may low volume at uptrend, madalas meron pang higher targets yan pero mahina na lang. So hanap tayo ng example, no. Ito, example, no, meron tayo higher targets dito. Makikita natin ang volume nito pabagsak, no. Pabagsak ang volume nito. Meron pa ba dito? Hanap tayo. So ito yung mga example ng no, ng pahina yung pump, no. Labasan. So meron ba tayong mabubuo ditong pattern? Wala, ano lang to, ascending channel lang to, no. Ano pa tayong iba? Pwede kaya dito, ganun din dito, no? Lowering volume din to, no, ng pump. Yan, lowering volume ng pump, pero higher high siya. Yan, higher high. So nagpapakita ng ng weakening push to the upside. Saan pa ba? Meron kaya dito? Parang wala. Ito ba? Ito medyo meron, no. So meron tayo dito, higher high, lowering volume dito. Actually ayusin natin yung lowering volume natin, ganito. Yan, lowering volume. At ang nakalabasan, tumaas yung volume niya nung nag-breakdown siya. Okay, so rising wedge to, no. Rising wedge. Makita natin yung volume spike dun sa breakdown, no. Sa breakdown na to. Yan. So kailangan natin mag-ingat, no. Meron tong 5 waves, no. 1, 2, 3, 4, 5 dump. So possible na bang meron na dito sa maliit na to, no. So pwede tayo maka-expect na hindi pa tapos to, no, kasi mukhang since nag-bounce tayo dito at hindi pa tayo nagbe-breakdown, wala pa tayong makikitang decent reaction to the downside, may possibility na may higher targets pa to na masasabi ko mga 38,800 hanggang 39k area, no. Possible na ayun ang abangan nating targets. Kung hindi tayo kung hindi tayo mag 40k, 41k, no, kasi meron tayong inaabangan dito na malaking Fibonacci na golden pocket, no. Usog natin yan. So double check natin. So kahit mag-wick up to, no, possible pa mag-wick up yan dyan. So dito tayo sa mga 39k area, no, na importanteng level na aabangan kung ibe-break ba niya or possibly baka mag-reject tayo dyan. So isa sa mga pinaka-importante ang golden Fibonacci, no, yung 618. So ito yung range na to, no, itong range na to. So ito yung 618, ito yung allowance na 0.65 na golden pocket. Okay? So double check natin kung meron na bang 5 waves to. So kung dito tayo nag-umpisa, actually hindi pa pala 5 waves to kasi last time, no, ang umpisa natin dito banda, no. Yan, dito banda. Ganyan yung itsura ng parang rising wedge natin. At dito tayo nag-umpisa magbilang. 1, 2, 3. Paano ba to? Ito pala. 1, 2, 3, 4, 5. Teka, baliktad na naman. sorry. Nalilito rin ako kung ano yung starting point. 1, 2, 3. Dito kaya yung 4, 5. Then magbe-breakdown dapat, or dito kaya 1, 2, 3, 4, 5. Ito pala yung ito pala yung yung inaabangan natin. No, potential na possible na 1, 2, 3, 4, 5 breakdown, hindi pa nangyayari, no. So meron pang isa pang push up ang kinakalabasan. So hindi rin tayo dito nag-start, no. So dito pala tayo nag-start. So paano kaya to? Ganto talaga siya, no. Ganto talaga siya. Pwede nating masabi baka since dito yung area ng pagtama niya, dito yung area ng pagtama niya, ito medyo hindi ganong kagandahan ata to. Baka ganito ang itsura, 1, 2, 3, 4, 5 siguro.
Hindi natin sure ha. Hindi natin sure. Ano lang ha. Tinitesting lang natin, no? Tinitesting lang natin. Kasi yung mga 5 waves madalas kapag nakikita natin na may 5 waves siya, dapat almost perfect siya dito sa mga area to, no? Yan, no? So, for example, kung ayusin natin to, paano ba natin ayusin to? Ito na yung maximum pala, no? Baka siguro ganto. Tapos deviation siguro to. So, nag-hit naman dito. Meron tayo 1, 2, 3, 4, 5. Pero hindi tayo nag-breakdown. So, may something dito. Kailangan lang natin abangan. Baka may hindi tayo nabibilang na maayos dito siguro. Baka ganito pa to ata. Ito nga kalabasan ABC ko rin. ABC. Tapos ABC. Okay. So, sorry. Kasi medyo impromptu to, no? Hindi ko masyado pinaghandaan. Etong area to, no? Wala pala tong some sort of corrective move sa loob. So, para siyang isang straight na pagbagsak. Excuse me. Tapos ito meron tayong some sort of corrective move dito. Meron tayong some sort of corrective move dito. Meron tayong some sort of corrective move dito. At ito meron tayong some sort of corrective move. O baka dito pa yan. Yan. So, ito mukhang part to. So, ganito ang itsura niyan. Ang highly likely na mangyayari dyan. At itong part na to, ABC, part siya ng itong buong to, no? Kakalabasan. So, meron tayong potential 1, 2, 3, 4, 5. Meron na tong possible na dito banda magre-reject. Kung magre-reject ha, inaabangan lang natin, no? Okay, so kaya mali yung yung drawing natin last time, no? Mali pala yung drawing natin last time na ganito. Yan. Na ganyan, tapos mag-breakdown potentially. Kasi itong part na to hindi pala 3 waves, no? Kasi madalas kapag may rising wedge or ascending triangle, puro 3 waves. So, bigyan natin ng example, no? Para lang makita natin. Ito magandang example to, no? Pero tayo rising wedge dito. Ito makikita natin, ang daming wick up, no? Ang daming wick up. So, ito meron tayong, buuin muna natin to. Yan. Meron tayong 1, 2, 3. Meron tayong some sort of possible na 1, 2. Tapos may wick down, 3. Then, meron na naman tayo dito, mga wick down, wick up. Yan, 1, 2, 3. Meron din tayo dito, mga 1, 2, 3. Ganyan, no? Madalas 3 waves ang mga gantong klaseng patterns. So, saan pa ba tayo makakahanap? Ito rin, no? Rising wedge din to of some sort. Or baka ganito pa itsura niyan. Ayusin lang natin, no? Parang ganyan siguro. Baka ganyan pa. And meron tayo some sort of ganyan. Or baka ano lang to, no? Baka ascending channel lang to, no? Kung gagawin nating rising wedge, medyo may pagkaganto siyang itsura niya. Yan, makikita natin yung breakdown retest dito. So, ganun pa rin. Medyo may pagka-rising wedge pa rin siya. Pero, 3 waves lang rin naman to, no? 1, 2, 3. Meron tayo dito, 1, 2, 3. Meron tayo dito, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Then, breakdown. So, 5 waves sa loob to, no? 1, 2, 3, 4, 5. Then, breakdown. Okay? So, kailangan lang natin abangan tong part na to, no? Dito sa right side na to. Okay. Ito, no? Pwede tayo maka-expect ng mga bandang 38,800 siguro, masasabi ko. Meron din kasi tayong target dito na sa pag 5th wave siya, ang 1.236 at ang 1.272 area. So, hindi pa rin natin siya nai-hit dito, no? Hindi pa rin natin siya nai-hit. So, pwede tayo maka-expect dito banda. Kung magpa-pump siya ng hanggang dito lang, then potentially baka mag-reject ng kalabasan. So, kailangan natin abangan to, no? So, meron tayong kailangan bantayan na
area of resistance. So meron tayong 618 dyan, meron tayong 1.272 area dyan. Yan, itong area to, no? So medyo importante to, no? Importanteng area of resistance to, masasabi ko, no? So kapag nag-break tayo dyan, at nag-close above tayo, magandang sign for the bulls yun. Pwede tayo maka-expect ng bullish move pa. Okay, ibig sabihin hindi pa tapos yung potential na etong wave na to, no? Kasi meron tayong first wave potential, second wave, tapos ito first wave ng third wave. So ibig sabihin meron tayong potential na first wave, di natin sure kung gaano kalaki, ganito pa kalaki ang first wave niyan, then second wave, third wave, fourth wave, kung saan man to, no? Para makabuo tayo na mas malaking 1, 2, 3, 4, 5, most likely ganyan yung itsura niyan. Kung sabihin natin fifth wave lang to, so hindi ko pa masyado check yung yung targets nito, pero yung sinabi ko na bandang mga 100k lang siguro ang fifth wave, ang target ng fifth wave madalas 1.272 or 1.236. So dito siya, no, sa area to. Kung magpapump tayo ng fifth wave na ganito ang itsura, so meron tayong impulse dito na first wave, second wave, third wave, at sabihin natin ito pa lang yung fourth wave, at meron tayong paparating na fifth wave na ganyan. Okay, so at least ang technical target ng fifth wave itong 100k area. Okay, so ano pa ba, wala na tayong masyado pag-uusapan dito, no? Naubos yung oras ko kaka double check dito kung anong meron. Tingin tayo ng S&P 500. DXY muna. Bumabagsak ang DXY, pero ito na, no, meron tayong support dito. Yan, zoom in tayo. Then nag-support tayo dito, pero nag-breakdown tayo, at ito yung isa sa mga last na pwedeng pag-bouncean ng DXY. So kapag ito nag-breakdown pa, expect tayo pwede pang mag-push up ang BTC. Okay? Kasi to, no, breakout retest to. Ibig sabihin, kapag hindi pa to nag-bounce dito sa mga area to, or kapag nag-break pa dito, nag-break pa ng ganyan, pwede tayo maka-expect na babagsak ang DXY, at ang BTC most likely, or pati ang S&P 500 ay magiging bullish, ng medyo ma-sure tayong bullish na sila. Okay, so S&P 500 hindi pa siya nakaka-higher high, pero andun siya sa mga area ng resistance. So sa tingin ko, ang magpapa-decide dito kung ang DXY magda-drop or hindi natin sure, pero ay lang yun naiisip ko. Ano pa ba? So ay lang siguro, no, Bitstamp to, no? Nasaan yun, no? Index. Ito yung index. Binance to, So nawala yung BTC index ko. Ayan. So ayun siguro update natin kung gusto nyo mag-trade. 8 lang yung pwede nating masabing potential trade, no, kasi nasa resistance area tayo ngayon. Wala tayong masyadong pwedeng paglongan dito sa mga area to. Ito na yung potential long na area na pwede nating malungan last time bago tayo mag-pump. Potentially kapag nag-reject tayo dito, ang susunod pang long siguro mga dito pa, no? Ang minimum masasabi ko na medyo somehow risky kapag nag-reject tayo dito, isa sa mga pwedeng malong, pero hindi ko may expect na mag-hold to, no, na malakas na hold, kasi malakas yung rejection dito most likely, or malakas na break agad to. So hindi natin sure kung magre-reject, retest, pump, mas highly likely na diretso agad to dito, ganyan, or bagsak agad to kung magre-reject man siya, no? So ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.